Kadyot lang! Kadyot lang! Kadyot lang! Kukuro, koko! Bakit kaya Palagi late siya sa exam? Siguro kasi gumagawa pa siya ng kodigo. Hindi ko kasi patanggap na cancer sakit ko. Napakasimpleng tao, napakabait, kaya yun. And in his own way, napapatawa niya kami palagi. Never lumaki yung ulo niya kahit na, in a way, siya yung isa sa identity ng Love Radio. Sa lahat ng tao na mababait, it always happens to them. I cannot laugh the way people want me to. Knowing na wala siya doon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat pa ba napag-isipan? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang! Kukuro, koko! Araw-araw, oras-oras, minu-minuto, naririnig natin ang kanyang nakatutuwang boses sa 90.7 Love Radio habang binibigkas niya mga Bisayang katagang kadyot lang, kadyot lang. Isa na siya ngayong sikat na radio DJ na araw-araw ay nagbibigay sa atin ng mga ngiti at halakhak. Subalit, sino nga ba ang probinsyanong itong minsang nangarap at ngayon nagkamit ng tagumpay? Sino ang mukha sa likod ng boses na itong nagpapasaya sa marami nating mga kababayan? Mga kaibigan, samahan niyo po akong tunghayan ang kwento ng buhay ni Pinong Kadyot Lang Lagari. Bay, tulungan mo naman kami, oh. Bisaya din kayo, bay? Oo, bay. Bagong salta kami dito eh. San ba tindahan ng gulong sa lugar na to? Naku, bay! Bagong salta lang din ako eh. Naku, bay! Swerte! Ayan oh! Hindi ba bilihan ng gulong yan, bay? Ay, oo nga, no. Pero, bay, baka pwede. Hawakan mo muna tong pera ko. Malaking halaga to. 30,000. Pakihawakan mo muna habang pumipili ako ng gulong doon, ha? Hawakan mo na. Sandali lang to, bay. Pabalik kami, ha? Sige, sige. Ay, iwan mo muna sa amin yung relo mo. Oo. At saka yung wallet mo. Ay, hawakan ko muna yung bag mo. Sigurado kami na hindi mo itatakbo yung pera namin. kayo naman, bay. Magkakababayan tayo. Hindi ko itatakbo. Oh, ito. Ito. Ito yung pitaka ko, bay. O, sige, bay, ha? Oh, balik kami. Sige, Ingatan bay. mo Sige. yan, ha? O, sige, bay. Sige, bay. Tagal naman nila. Puntahan ko na. Manong? 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 Tapos na ho bang bumili yung dalawang lalaki dito? Wala namang customer mula kanina. Mahigit kalating oras na po yun. Dalawa pong lalaki, pareho pong matipuno. Wala pa ngang customer na pumasok kanina. Ikaw pa lang pumasok dito. Nag-iwan po kasi sila ng pera sa akin eh. 30,000 po, oh. 30,000. Tingnan ko nga. Puro papel to eh. Naku, bata ka. Naluko ka. May kinuha ba sa'yo? Yung relos ko po, tsaka pitaka. Uso dito yun, mga budol-budol gang. Wala ka ng habol. Kinuha na yung relo at wallet mo. Ang relo ko, tsaka pera ko. Ingat ng bata na to. Ano ka ba?
nag-iisang ST Queen ng radyo. Sino pa ba kundi si Sexy Terry ng 90.7 Love Radio. At kasama po natin dito sa booth, so exciting, ang babaeng sabi nila ay magkamukha daw kami. Sino pa ba kundi si Miss Brenda G, singer ng Lovers in the Rain. Miss Brenda G, hello po sa iyo. Hello. Ayan, so tell us more about your song kasi naging national anthem na siya ng buong Pilipinas, ha? Kahit si Sexy Terry. Tubong Surigao. Isa si Pinong sa mga napakaraming mga Pilipinong nagbabaka sakaling magkaroon ng mas maginhawang buhay sa Maynila. Bagamat isa lamang siyang contractual janitor sa opisina ng 90.7 Love Radio sa Ortigas, hindi may kakailang puno si Pinong ng mga pangarap sa buhay. Bye, Mang Pinong. Good night. Ma'am, galing ko na po. Hindi ako na. Salamat. Good night. Sige po. Good night po, ma'am. Hello? Love Radio? Hello? Good evening po. Pwede mo makausap si Sexy Terry? Ang ganda ng boses. Hello? Sino po sila? Wala po siya. Nakaalis na po. Si Lita po. #1 fan po ako ni Sexy Terry eh. Pwede po malaman kung sino sila? Ako po ba? Oo. Kasi baka nakaka-istorbo ako eh. Pasensya na ginabay ako ng tawag. Matanong ko lang po, DJ ba kayo dyan? Oo. Ako'y reporter ba dito. Ako si Rapi Fernandez. Dahil nabighani sa boses ni Lita at sa taglay na kapiluhan, nagsinungaling si Pinong kay Lita upang lubusan niyang makilala ang dalaga. Sabi ko na nga ba ikaw na naman ang tumatawag eh. Hindi. Okay lang. Masaya ka namang kausap eh. Makalipas ang 3 linggo, nagpa siyang magkita ang mag-phone pal. Agad nilang nagustuhan ang isa't isa hanggang sa matuloy sa pag-iibigan ang kanilang pagkakaibigan. Subalit, hindi pa rin agad umamin si Pinong sa kanyang tunay na pagkatao kahit na may relasyon na sila. Hanggang sa... Girlfriend ko. Ang ganda naman ng girlfriend mo, ang Pinong. Alam mo, swerte ka sa kaibigan namin. Masipag na. Bait pa. Oo naman, alam ko. Nasa itsura naman. Pinong, nandiyan ka na pala. Pakilinis naman yung opisina kong dumi eh. Lita, sandali lang ha. Bakit kailangan niya maglinis? Di ba reporter siya dito? Reporter? Hindi, no. Janitor namin siya dito. Dahil si Pinong ang itinitibok ng puso ni Lita, nagawa niyang tanggapin ang totoong Pinong kahit na isa lamang itong janitor. Hindi nagtagal, nagpakasal na sila hanggang sa magdalang tao si Lita. Lita? Lita? Andito lang ako. Ano ba? Lita? Andito ka! Aray! Aray ko! Aray! Aray ko! Ay, tiyan ko! Aray! Lita! Lita, may dugo ka. Sakit ng tiyan ko. Lita! Natin. Aray! Saklolo! Yan paborito mo yan. Oy! Manang Lita! Hello! Isa ka na? Pinong, Lita. Okay ka lang? Uy, huwag mo alalan yung baby Magkaka-baby din naman kayo eh. Okay lang yun. Oo nga sinusubukan ulit namin. Salamat sa inyo. Naswerte talaga to si Idol Pinong eh. Malibasa, gwapo eh. Oo nga. Biruin mo araw-araw, dinadala ng pagkain. Oo. Sige po, paano po? Alis na ako, Pinong uwi na ako. Naks, ang sweet. Kita na lang tayo sa bahay. Sige, Sige, Lito, mag-iingat ka palagi, Salamat, Sexy Terry,
Ingat Manang Litz. Reporter. Toby Tambay. Ingat ka. Ingat. Tara, tapos na yung si break. Tapos mo tayo. Idol, okay ka lang? Anong problema? Anong nararamdaman mo? Wala. Wala ito. Okay lang. Sigurado ka? Okay lang ako. Walang masakit. Pino! Ang kasama mo naputol! Lita! Tulungan niyo ako! Tulungan mo ako! Dali natin siya sa ospital! Sa kabutihang palad nakaligtas si Lita sa aksidenteng kanyang natamo. Laking pasasalamat din ang mag-asawa nang muling magbuntis si Lita at tuluyang manganak. Pinong, yun yung anak natin, oh. Ang cute. Tsaka tignan mo, ang amo-amo na mukha na sigurado ako paglaki niyan. Maganda-maganda. Gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay. Lita, ikaw at ang anak natin, hindi ko pababayaan. Tandaan mo yan. Pinong, kaya nga, nagpapasalamat ako sa Diyos at ikaw na pang-asawa ko. Pinong! 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 Lita? Oo, ikaw na nga muna magpatulog kay baby, ha? Ako na lang maglilinis ng banyo. O sige. Pinong? Pinong! Bakit? Ano yan? Bakit may dugo? Ang totoo niyan, mga ilang buwan na rin na pag naihi ako, may kasamang dugo. Ilang buwan na? Tapos hindi mo sinasabi sa akin? Nagpatingin ka na ba? Huwag na. Sayang lang ibabayad sa doktor eh. Sayang ka na naman ng sayang eh. Hindi pwedeng ganyan, Pinong. Ha? Ano bang nararamdaman mo? Nitong mga nakaraang araw, kapag naiihi ako, mahapde. Katapos, may dugo nga. Diyos ko naman, Pinong. Ano ka ba? Hindi pwede binabaliwala yung ganyan. Kailangan magpakonsulta ka sa doktor. Bukas na bukas, sasamahan kita. Pumunta tayo ng ospital. Pinong, inuulit ko. Kailangan mong maoperahan sa lalong madaling panahon. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, may lifetime effect ang procedure na ito. Maaring hindi na kayo magkaanak. Maraming salamat po, Doc. Sige po, Mrs. Pinong. Salamat po ulit. Pero paano yan, Lita? Paano na pangarap ko sa inyo? Pinong, huwag mo nang alalahanin yun. Nagpapasalamat ako sa Diyos at binayaan tayo ng isang anak. Okay na sa akin yun. Pero si Rona, gusto ko ba siya magkakapatid?
Pinong! Pinong! Ano ba? Napilitang magpa-opera si Pinong. Sa paglaon ay gumaling din siya kagad. Samantala, bilang bahagi ng program reformatting sa Love Radio, nabigyan ng pagkakataon si Pinong na masubukan ang kanyang boses para sa mga bumper ng nasabing istasyon. Hindi akalain ni Pinong na nakatakda siyang maging isang voice talent. Makuha ng tao. Idol, gusto? Idol Tommy, patimpla ka ng kape? Hindi. Hindi ko mag-gets ng tama yung ginagawa kong plug eh. Sige nga, Idol, subukan nga kita. Sabi mo nga yung ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Okay na. Bisayang bitaw ah. Idol, ano sa Bisaya yung... Dali lang ah. Kadyot lang. Ano? Kadyot lang. Sabi mo nga na 3 beses, Idol. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Sabi mo na, kadyot lang! Patas na ganun. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang! Sir, tingin mo. Pasado ito. May dating eh. Ay, parang kuwang-kuwa ng tao to. Idol, anong gagawin mo pag sinabi ko sa'yo gawin kitang voice talent? Marinig boses mo sa radyo. Ako? Ikaw. Sigurado ko kayo ako magiging voice talent? Ang lakas ng dating nun. Sir Tommy, maraming salamat po. Sige. Idol, basta eh. Ayan po mga katambay, great songs coming from your favorite radio station. This is Mega Manila's 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oy mga katambay, commercial break muna tayo ha. Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang! Idol, galing. Idol, ibig mo sabihin, narinig yung boses ko sa radyo? Oo, live na live yun. Buong Pilipinas pa yun. Magpakailanman hindi magbabago ang sini. Nagsimulang dumating ang mga swerte sa buhay ni Pinong. Bukod sa pagiging isa ng ganap na voice talent, isa pang balita ang darating sa kanya. Congrats ha! Baka sa susunod maging DJ ka na niyan. Wag naman, hindi ako marunong sa English. Eh. Sige, salamat po. ha. Idol! Nandito ko lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Idol, patimpla kang kape? Timpla kita. Hindi. Ito naman pag nakikita na lang tayo, panay kape. Hindi yun. Alam ko na, yung cubicle mo madumi. Lilinisin ko na. Hindi yun. Bukas mo na yun. May good news ako sa'yo eh. Isipin mo magiging magka-partner na tayo. Magka-partner? Ano ibig sabihin? Kakaroon na tayo ng bagong segment. Isipin mo, yung boses bata, tapos yung Bisaya. Magtatawagin natin doon ang mga kuru-kuru ni Kukuru-Kuku, pati ni Kadyot. Kadyot lang! Kadyot lang! Kadyot lang! Kukuru-kuku! Bakit kaya palagi late siya sa exam? Siguro kasi gumagawa pa siya ng kodigo. Kadyot lang! Kadyot lang! Kadyot lang! Kukuru-kuku! Bakit kaya mahilig siya magkape sa opisina? Siguro kasi hindi siya makabili ng kape. Kadyot lang! Kadyot lang! Kadyot lang! Kukuru-kuku! Bakit kaya matagal sagutin ni Mr. ang tawag ni Mrs.? Siguro kasi may ginagawa siya na di dapat malaman. Wow! Daming pagkain! Mama, sino may birthday ngayon? Naman, walang may birthday, anak. Nag-celebrate tayo kasi magandang takbo ng trabaho ng papa mo. Napakapalad ko nga.
suportado at mababait na mga katrabaho ko. Biruin nyo, kahit janitor lang ako, nabigyan pa ako ng pagkakataon para maging voice talent. Lagi ko nga po kayong binibida sa school, Papa. Sabihin ko lang, kajut lang. Alam niyo nila agad. Talaga? O, sige, pero huwag mayabang, ha? Opo naman, Papa. Yan. Ay, naku, bilis kumain na tayong lahat. Kasi yung ice cream natutunaw na. Oo nga, ice cream. Kajut lang, kajut lang, kajut lang. Bakit? Magdasal muna tayo bago kumain. Subalit gaya ng inaasahan, pagkatapos ng mga biyaya, nakaantabay ang mga pagsubok. Ano nangyari sa'yo? Lita, masakit. Ang tindi ng sakit, Lita. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Naku, kailangan dali kita sa ospital. Sandali. Nasaan na ba yun? Nasaan yung wallet mo? Huwag na. Wala tayong panggastos eh. Kaya ko to. Hindi ko pwede. Hindi pwede yung ganyan. Si Rona, papatay ko na sa kapitbahay. Tapos, pasabutan ng ospital. Asan na ba yung wallet mo? Huwag na. Kaya ko to. Hindi na ako pwede. Ano ba pinong Huwag na sinabi. Kaya ko to. Kailangan ko lang pumunta ng banyo. Ano nangyayari sa'yo? Dahil sa matinding pagkakabahala, napilitan na rin magpatingin sa doktor si Pino. Sumailalim siya sa iba't ibang mga medical test at sa 4 na operasyon sa maselang bahagi ng kanyang pagkalalaki bago napag-alaman ng mga doktor kung ano ang tunay na sakit ni Pino. Sa gitna ng mga test na ito, labis-labis ang pag-aalala ni Lita. Ano nga ang sakit ko, Dok? Sige na, sabihin niyo na. Nagpakuha na ako ng second opinion just to be sure. And I'm sorry, Pino. Ano nga ang sakit ko? Hindi ko na ba makakasama pamilya ko? Pino. May taning na ba buhay ko? Pino, mamamatay na ba ako, Dok? Minahong ka naman! Dok, sabihin niyo na! Pasensya na, Dok. Ano po ba talagang lagay ng asawa ko? Ang asawa ko, pinaliligoy-ligoy niyo pa eh. Huwag po kayo mabibigla, Pino. Pero meron po kayong cancer of the bladder. Kumain ka na. Balik mo na sa kaldero yan, Lita. Wala akong ganang kumain. Oy, anak, kamusta na? Kamusta ang eskwela? Pasensya ka na, anak, ha? Hindi na kita nasusundo sa eskwela. Ano na bang tinuturo sa inyo ngayon? Anak, baby ko, may problema ba? Ha? Papa, pwede po bang magtanong? Oo naman, oo, anak. Ano yun? Ano yun? Sige. Papa, mamamatay na po ba kayo? Ka ba? Hindi mangyayari yun, anak. Hindi mangyayari yun. Bakit sa atin nangyayari ito? Bakit kailangan sa atin mangyari ito, Pino? Tama na. Tama na. Mas gugustuhin ko pa naman. Kapusing tayo sa pera. Pero, mas namalusog ang pamilya natin. Ano manghihintay
na ako ng loob, Pinong. Manghihina na talaga ako ng loob. Tama na. Sinusubukan ko maging malakas eh. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan pa. Natakot na ako. Natakot na ako, Pinong. Natakot na ako. Tama na. Papa, ano ba nangyayari sa atin, Papa? Iwan niyo na po ba ako? Hindi, anak. Hindi mangyayari yan, anak. Hindi. Sino mag-aalaga sa akin? Hindi. Sino magpapalaga sa akin? Sa kabutihang palad ng malaman ng may-ari ng Love Radio na si Ginoong Juan Elizalde, ang pagkakaroon ni Pinong ng cancer sa pantog, buong puso nagboluntaryo na sagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusin ni Pinong sa ospital. Isang bagay na bumuhay sa pag-asa ni Pinong na hahaba pa ang kanyang buhay. Hindi lang po. Kung sakaling hindi tagumpay ang operasyon, huwag niyo kalilimutan. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Gagaling ka. Lita, harapin natin ang maaaring mangyari. At ikaw, anak, susunod ka kay Mama. Huwag mo siyang sisigawan. Huwag kang magpapasuway sa kanya. Pa! Pinakain ka niya ng gulay o pinainom ka ng gatas, susunod ka. Mahal na mahal kita, anak. Mag-aaral ka mabuti. Pa? Hindi ka po mamamatay. Pinag-pray kita. Nag-pray ako. Sana, hindi ka po mamamatay. Mahal kita, anak. Tay, huwag mo akong iiwan. Naniniwala ako sa Diyos na pagagalingin ka niya. Papa, magpagaling ka. Sa awa ng Diyos, naging matagumpay ang operasyon ni Pino. Tuluyan ang tinanggal ang kanyang pantog na nababalot ng cancer. Kinailangan niyang gumamit ng isang urine bag. Bagamat nakaraos na sa operasyon, hindi pa rin naging madali para kay Pinong at sa kanyang mag-ina ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Pinong, may natabi kasi yung konti dyan. Bala ko sanang magmahablang ka para sa mga katrabaho mong tumulong sa atin. Ano sa tingin mo? Magugustuhan kaya nila? Pino. Lita. Sige, mauna ka na. Alam mo ko sabihin eh, ikaw na. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Tawad? Sa mga pagkukulang ko sa'yo. Sa mga panggastos. Sa mga pamamroblema. Sa kadahilan ng biglaan kang naging padre de pamilya. Ako ang lalaki. Dapat ako mas matatag. Tama na, tama na. Ako dapat humingi ng tawad sa'yo. Kasi, nakita mo ako ng kahinaan ko noong mga panahon na yun. Tapos, nakita mo rin ako ng takot.
Hindi kita masisisi. Ayoko rin naman mangyari sa akin to eh. Hindi ko natupad ng mga pangarap ko para sa inyong pamilya ko. Pinong, kahit kailan wala ka naman narinig sa akin, di ba? Hindi naman ako nagrereklamo. Siguro akala mo nagtitiis lang ako dahil yung obligasyon mo nakakalimutan mo, pero hindi ko pinagsisihin na ikaw ang pinakasalan ko. Pinong, kung bibigyan ako ng Diyos, mag-isa pang pagkakataon sa buhay na to, ikaw pa rin ang makakasalan ko. Pinong, ano ba? Magsapatos ka nga, lagi ka na katsinelas. Saan ba tayo pupunta at pinagsasapatos mo pa ako? Mamasyal lang. Mamamasyal? Akala ko ba nagtitipid tayo? Hello, ma'am. Opo, ay, andyan na kayo sa baba. Nakabihis na po siya, opo. Salamat po. Sino yung kausap mo sa telepono? At itong mga nakaraang araw panay din ang gamit mo ng telepono. Mama, andyan na sila! Magandang araw ho, Mang Pinong. Magandang araw. Sino po sila? Mga taga-GMA po kami. Nandito ho kami para kunan kayo ng video. Ayan o, para ma-feature ho kayo sa show namin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinis. Sino ba yung pinag-text mo? Si Idol. Idol Tommy Tambay. Nagpapaalam ako kasi baka mamaya bawal to nagpapakuha ako sa isang dokumentaryo. Papagalitan pa ako. Sus, si Papa, feeling pinapirate. Ano ka, artista? Sir, pwede po ba magtanong? Para saan mo ba talaga itong palabas na to? Saan mo ba tayo papunta? Baka ako kasi pagalitan ako ng boss ko eh. Hindi ko alam, bawal sa amin to. Malapit na tayo, steady ka lang. Noon lamang nalaman ni Pinong na para sa programang Wish Ko Lang pala ang dokumentaryong iyon. Matagal na palang nakikipag-ugnayan ang kanyang mag-ina sa mga staff ng programa. At noon din lang niya napagtanto na ang mga mismong kasama niya sa trabaho ang sumulat sa Wish Ko Lang upang maisama sa Father's Day episode nila ang kwento ng karamdaman ni Pino. Alam mo, napakaswerte mo sa mga katrabaho mo. Pati mga boss mo. Biruin mo, sila nakaisip na makita ka sa TV. Natakot nga ako eh. Akala ko, pagagalitan nila ako nung napanood nila ako sa TV. Yun pala. Kayong lahat ng may pakananan. Hindi mo kasali doon. Sinali lang nila ako at saka tapos na yun nung sinama nila ako eh. Nung ayos na lahat. Ikaw magaling kang magtago Ano kaya? Ang hirap kaya nun. Pero alam mo, nahalata ko na rin naman yun eh. Paano? Palagi kang may kausap sa cellphone. Pabulong-bulong ka pa. Papa,
bibigay po ako sa inyo. Uy, salamat. Halika. Ginawa ko po yan para sa inyo. Salamat. Sige, babasahin ni Papa, ha? Special pa, ha? Dear Papa, masaya po ako na magaling na po kayo. Sinagot po ni Lord ang prayers natin. Promise ko po, lagi po akong magiging good girl. Lagi po akong magiging masunurin para sa'yo at para kay Mama. Magpakailanman. Salamat, anak. Pinong, bakit tumatak sa iyo yung salitang kadyot lang? Nagsimula po yun ng 2004 po. Taga saan ka ba? Taga Surigao po. So talagang Bisaya ka? Opo. So nag-audition kayo nung kapartner mo, nag-audition Opo. kayo? Try out lang po. Nung nag-try out ka, nag-practice ka ba? Pinractice mo bang sabihin yung kadyot lang? Opo, Pinapractice mo? Opo. Sino ngayon na nagpa-practice sa'yo? Si ano po, Tami Tambay po at saka si Willie po. Sige nga, paano ba yun? Paano mo sinabi? Kadyot lang. Koko. Bakit kaya ang ganda-ganda ni Ate Mel? Hindi pwedeng kadyot lang, hindi gano'n. Kailangan po mataas po yung ano niya. Tapos po yung sumasagot po doon, yung partner ko po si Tami Tambay po. Siya po yung boses bata po. At mula noon, nakilala ka na. Opo. Doon lang sa napakaikling katagang kadyot lang. Opo. At dahil din doon, at saka mo napasagot si misis mo, di ba? Opo. Paano storya ng pag-iibigan ninyo, di ba? Munti ka niyang lokohin. Sabi niya na ano siya, na reporter po. Reporter daw siya. Pero ang katotohanan, janitor po. Janitor. Bakit mo sinabi reporter ka, hindi ka naman reporter doon eh? Pumupunta ko sa trabaho niya, nahiya po ako magpakilala na bilang janitor po. Gusto po magpapanggap po ako bilang reporter po para po hindi ako nahiya sa kanya. Nahiya kang lumigaw na janitor yung ano mo. Opo. Pero ngayon na mag-asawa na kayo, okay na, Litan? Opo. O ano pang mga kalokohan na yung ginawa mo? Mahirap na po sabihin. Wag na. Wag mo na sabihin. Opo. Kasi ngayon, maayos na ang buhay mo. At kamusta naman yung sari-sari store na ibinigay sa inyo ng Wish Ko Lang, Lita? Okay lang po. Kumikita naman. Marami naman bumibili. Nakakaraos na kami sa pang-araw-araw namin gastusin. Pero patuloy ka nagtatrabaho ngayon? Hindi na po kasi kailangan po kasi ng alalay ni Pinong dahil baka mamaya bumigay yung bag niya. Wala pong magpapalit, hindi naman po niya kakayanin. Ano pinapangarap mo pa sa pamilya mo? Pangarap ko po sa probinsya po, sana makapagpatayo ko ng kahit maliit lang na vulcanizing po. Tsaka yung wedding shop, yun po yung pangarap ko sa buhay ko. O isa pang ang kadyot lang? Kadyot lang. Koko. Pinong, Lita, maraming salamat at pinahintulutan ninyong gamitin namin ang kwento ng buhay mo para kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Thank you very much sa iyo. Thank you. Papasalamat po ako sa mga kasama ko sa trabaho po. Lalo na po yung bossing ko po, si Sir Juan Elizalde po. Maraming salamat po. Una-una po yung si Sir Jojo po, Sir Willie Espinosa, Tami Tambay, si Muna po, Tonton, Cesar, Secretary, Nicoliala po, Christopher, at sa lahat po na buo sa Love Radio po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pero hindi pa tapos sapagkat kami may sorpresa para sa inyo. Kapiling natin sina Marie Cris Soriano, si Ana Marie Macuja, at si Frederick Ronque. Sila yung mga taga-STI. Tindig tayo lahat. Mula sa STI Quezon Avenue, malugod namin inahandog ang Gift of Knowledge or Certificate of a Scholarship para ito kay Rona upang makapag-aral siya ng high school sa STI Quezon Avenue. Isang malaking kagalakan sa amin sa STI na maging bahagi kami sa pagtupad ng pangarap ng iyong anak, syempre yung pangarap ninyo para sa kanya. Pagkatapos po ni Rona makapagtapos ng high school sa STI
College Quezon Avenue. Sa STI College at sa Crossing naman, maaari po siyang kumuha ng maski anong kurso sa kolehiyo na gusto ni Rona para matapos ang kanyang pag-aaral at makatulong din sa inyo. Maging sa gitna ng kahirapan o ng matinding karamdaman, hindi natinag ang tibay ng loob at pananalig ni Pinong sa pag-asa at sa puong may kapal. Isa siyang magandang halimbawa sa ating lahat na ang taong hindi takot mangarap, magsumikap at tumanaw ng utang na loob ay tunay na pinagpapala at inuulan ng biyaya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin, ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y